Magluluto naman tayo ngayon ng biko. Ayan. Bale, uunahin natin itong kakanggata. Gagawin natin siyang latik. Ayan. Sa pagluluto ng biko, palagi natin uunahin kasi ang paggagawa ng latik. Pero pwede rin naman na kahit wala ng latik kasi ang ibang dinediretso na lang. Ayan. Pero yun sa akin, yung latik kasi siya yung gagawin natin pang-toppings natin mamaya pag natapos nating lutuin ang ating biko. Kaya ayan, itong ating kakanggata ay ating gagawin natin nila. Huwag lang natin titigilan ng paghalo kasi baka masunog. Ayan, pag ganito ang itsura ng ating kakanggata, ibig sabihin malapit na siyang maluto. Kaya haluin pa lang natin ng haluin. Huwag natin tigilan sa paghahalo kasi pwede siyang masunog. Ayan. Dahil non-stick pala yung ginamit kong kawali, kaya hindi siya gaanong makapit. O hindi talaga siya makapit. Ayan. Yan ang kaibahan ng non-stick na kawali. Kasi talagang sigurado tayong hindi talaga siya very sticky. Ayan o, lumalabas-labas na yung mantika ng ating kakanggata. Hintayin lang talaga natin na mag golden brown siya. At iyon, ibig sabihin nun ay luto na siya. Kaya eto, hintayin pa natin ang mga mahabang segundo. At talagang mag golden brown na siya. Ayun, matik na luto na yung ating latik. Ayan, ito na yung hinahanap natin. Nag golden brown na siya. Ibig sabihin nito ay luto na yung ating latik. Ayan, kaya pwede na natin patayin ang ating kalan kasi baka masunog. Ayan na. At ililipat na natin siya sa isang lagayan. Ito na yung ang ating latik na masarap. Ayan, isusunod naman natin ngayon ang ating asukal. Brown sugar, bali ang ginamit ko kasi di ko ang ating lulutuin. Mas maganda kasi ang brown sugar para magkakulay yung ating biko. Pwede rin namang yung dark na brown, ang tawag ay negro. Ayan, pwede rin yun kasi mas dark ang kulay nun. Pero kung gusto naman nyo ay ayaw nyo ng dark, pwede naman yung katong brown. Ayan, hahalo-haluin lang natin ang asukal sa nagmantika na latik. Ayan, halo-haloin lang natin, then hintay lang natin na talagang matunaw na siya. Kasi susunod natin ang ating malagkit. Ayan. Halo-haloin lang talaga natin hanggang sa talagang matunaw na yung ating asukal. Ayan, ganito. Unti-unti na siyang natutunaw. Kaya malapit na natin isunod ang ating malagkit. Ayan. Kailangan ganito talaga yung pagkatunaw ng ating asukal para hindi siya pangit sa ating malagkit. Ayan. Ayan. Pag ganito na yung ating asukal is pwede na natin isunod ang ating malagkit. Ayan, ilalagay na natin ang ating malagkit. Bali, 1.5 kilo na malagkit pala yung lulutuin natin. Tapos yan, halo-haloin lang natin ng ganito.
Ayan, ito na po yung ating biko na masarap. Pagtsagaan lang natin siyang halu-haluin. Pero hindi naman siya kakapit dito sa ginamit kong kawali. Hindi naman siya talaga kakapit. Ayan. Ito ang kagandahan sa ganitong kawali eh. Ayan. Kasi talagang yung ating malagkit ay tatalbog lang talaga siya. Para siyang bola. Ayan. Okay, ito na yung ating biko espesyal. Ayan guys. Ito na ang ating biko special. Luto na siya guys. Ayan. Perfect yung pagkakaluto ko ng biko natin guys. Kaya hindi ako mapapahiya sa makakain neto. Ayan. May biko special.